Sa lumang sementeryo ng La Loma, may isang babae na 4 na dekada ng tagapangalaga ng himlayan. Kilala siya ng lahat sa pangalang Nanay Leleng, isang haligi ng diskarte, pananampalataya at sakripisyo. Ako si Valeriana Evangelista, ang palayo ko si Leleng. Caretaker po ako ng La Loma. Sa likod ng bawat malinis at maayos na puntod, may mga kamay na tahimik na kumikilos. Sila ang mga tagapag-alaga ng himlayan, mga ansong heroes tuwing undas. Sa mister ko to talaga silang parang mana-mana na lang. Sa biyanan ko, tapos namatay yung biyanan ko. Yung mister ko naman, tapos ngayon namatay yung mister ko, kami naman. Siguro pag namatay ako, mga anak ko na naman. Ganun na lang, parang salin-salin lang. Kamusta naman po yung buhay nyo dito araw-araw sa loob ng sementeryo? Yung kabuhayan nyo po, kamusta naman po? Ayan, pagka may dumalong, bibigay ng tape, 200 yan. Kasi ang bayad po sa amin, taunan taunan yung bayad sa amin sa pagbabantay namin ng mga puntod. Minsan yung may nagbibigay ng mga ayuda, yan, ganyan. Yung mga anak ko nakapag-aral yan, tulong din ng mga alaga namin . Yung 2 anak ko, yung panganay ko, nakapagtapos ng pulis, pinag-aral ng alaga namin yun. Tapos yung pangalawa ko, nakapagtapos din siya ng nursing, tulong din ng alaga ko yun. Tapos yung pang-4 ko, nasa Dubai ngayon, katapos siya ng HRM din. Pero sabi kasi ng mister ko, mahirap daw pabayaan kasi nga dito nga sila binuhay din. Kaya nga ako, nagpupursige din ako, maski hirap na . Kasi nga nanghihinayang din ako ba magkano rin ang kinikita namin sa loob ng 1 taon. Sa tagal ni Nanay Leleng sa La Loma, hindi mawawala ang mga kwentong lagim, mga karanasang hindi basta-basta malilimutan. Noon, nung dito kami nakatira, hindi naman nakakatakot . Pero ngayon nawala ng taong tatakot na ako kasi iba ng pakiramdam dito sa lugar namin . Minsan nag-iisa ako dito, nakaupo ako dyan. Minsan may naririnig akong yung nagdadasal, Latin. Minsan hinahanap ko kasi baka may dalaw pero wala. Minsan may nagtatakbuhan ng mga bata, banda dun, naglalaro. Kala ko mga apo ko, wala naman. Minsan meron, nakaupo ako dyan, yung mga tanghalin tapat. Pagka napalingon ako, parang may dumaan na nakaputi, pero wala. Pag tinignan ko, wala naman. Nagdadasal lang ako, so pag nawawala naman. Kahit sa gitna ng mga nakakakilabot na karanasan, hindi nagpadaig sa takot si Nanay Leleng. Sa halip, pananalig at tapang ang kanyang sandata. Kaya naman bilang munting tulong sa kanyang kabayanihan at serbisyo, naghandog ang serbisyong bayan ni Tatay Rani ng 1,000 pesos at bigas para kay Nanay Leleng. Salamat po, Tatay Rani, sa biyayang binigay niyo sa amin. God bless you. Sana marami pa po kayong matulungan. Nakagaya ko. Salamat po. Sa sementeryo man o sa buhay, may mga tulad ni Nanay Leleng. Tahimik, matatag at may pusong handang mag-alaga hanggang dulo.